Isang lalaking nagngangalang John na nagmamadaling tumakbo sa isang Irish forest gayunpaman dahil nawala siya. Bumalik siya sa parehong lugar ng ilang beses pagkatapos ay nakakita siya ng isang karatula sa base na gawa sa mga sanga ng bungo ng hayop at isang plaka na may nakasulat na Point of No Return 108. Natakot si John nang mapagtanto niyang tumatakbo siya ng paikot-ikot sa isang malawak na kabubatan. Alam niyang lumubog na ang araw. Si John ay nagsimulang umakyat sa isa sa malalaking puno upang subukang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang bagay, ngunit siya ay nahuhulog at nasugatan. Nataranta sa sitwasyon at may narinig siyang papalapit mula sa likod ng mga puno. Kumuha siya ng kutsilyo sa kanyang backpack. Ang ingay ay lumakas na parang isang uri ng ungol na hayop. Sa kasamaang palad ay hindi rin nagtagal ay nakarating na ang nilalang kung nasaan si John na hindi makapaniwala sa nakikita nito. Ang nilalang ay hinihila nito si John sa isang butas kung saan tanging sigaw niya lang ang maririnig. Ang eksena ay lumipat sa isang Amerikanong babae na nagngangalang Mina na nagtatrabaho sa mga rescuer ng hayop sa lungsod ng Buay. Tinawag siya ng kanyang amo upang ipakita sa kanya ang isang magandang ibon at sinabing siya ang magdadala nito sa isang zoo na itinatawag na day's journey mula sa kanilang lungsod. Pumayag si Mina at umuwi kasama ang ibon. Umupo siya sa harap ng ibon na kinakausap ito mag-isa. Sinabi niya sa ibon na namatay ang kanyang ina 15 years na ang nakakaraan. Sinabi ni Mina na lalabas siya, at habang siya ay umalis ay inulit ng ibon ang kanyang mga salita na nagpapakita na ito ay isang matalinong ibon. Nagpalit ng damit ang dalaga at nagsuot ng wig, pumunta siya sa isang bar at ipinakilala ang sarili sa isang lalaki bilang si Caroline. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay nagkaroon sila ng masayang gabing magkasama. Kinabukasan kinuha ni Mina ang ibon at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa kanyang sasakyan. Habang nasa daan ay kinakausap niya ang ibon upang magpalipas ng oras at ilang sandali pa ay nakita niya ang isang gasolinahan. Nagpagasolina siya. Pagbalik niya sa sasakyan ay nakatanggap si Mina ng voice message mula sa kanyang kapatid na si Lucy na nagtatanong kung bakit hindi siya dumalo sa memorial ng kanilang yumaong ina. Ipinaliwanag ni Lucy kung paano ito nangyari at nagtapos sa pagsasabing nag-aalala siya para kay Mina at hiniling sa kanya na tumawag muli. Hindi pa rin natatapos ang kanyang pagluluksa sa kanyang ina, hindi tumawag si Mina at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa gasolinahan ay mayroong isang board na nagpapakita ng ilang nawawalang poster ng mga tao na lahat sila ay pumunta sa parehong direksyon na tinatahak ni Mina na kung saan ay ang parehong lugar kung saan si John ay kinuha ng nilalang. Maya-maya sa kalsada, ang dalaga ay patuloy na nakikinig sa mensahe ng kanyang kapatid at saglit na pinabilis niya ang sasakyan, ngunit nabawi ang kanyang katahimikan at nagpatuloy sa pagmamaneho ng maingat sa ibang pagkakataon. Maya-maya, ginabayan ng GPS, narating niya ang isang masukal na kabubatan na tinatahak ng kalsada. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos itong makapasok ang kanyang device, ay nagpapakita ng malfunction, at ang radyo ay nagpalit ng musika, at biglang nag-off. Huminto ang sasakyan, kaya naguguluhan si Mina. Bumaba siya ng kotse para tingnan kung nasaan siya, at nakita niya ang karatula na nagsasabing Point of No Return 12. Nagpa siya si Mina na maglakad-lakad upang makita kung may makikita siyang mga residente sa malapit, na dinadala ang ibon sa kanyang paglalakad sa daan. Sumisigaw si Mina para humingi ng tulong, ngunit ang narinig niyang pagkawala ay hindi nalalayo ng higit sa 50 metro mula sa sasakyan. Gayunpaman noong umingon siya ay hindi niya nakita ang kanyang sasakyan, mas natakot siya sa sitwasyong ito at tumakbo siya sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan, ngunit ito ay nawala na. Sa pag-akalang mamamatay siyang nawala sa kabubatan, tinawag niya ang ibon nang biglang nagsimula ang ingay at pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga ibon ang lumilipad sa itaas. Ang mga bagay ay lalong nakakatakot nang yumanig ang lupa at pagkatapos ng pangyayari na ito ay may gumagalaw sa pagitan ng mga puno malapit kay Mina. Tumakbo siya patungo dito at pagdating sa lugar ay nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo at pinagmamasdan siya, ngunit ang babae ay patuloy na tumatakbo. Nagpa siya si Mina na sundan siya at sinabing kailangan niya ng tulong nang may takot na binanggit na may kakaiba sa kabubatan. Nawala sa paningin ang matandang babae, ngunit biglang lumitaw na nagbukas ng pinto sa isang square shelter. Tinawag niya si Mina sa loob kung gusto niyang mabuhay, kaya mabilis na pumasok si Mina. Ang pangalan ng matandang babae ay Melin at may dalawa pang kabataan na kasama niya sina Kiara at Daniel. Tinanong ni Mina kung nasaan sila at sabi ni Melin tinatawag nila itong perch at tulad ni Mina ay naligaw din sila doon. Ipinaliwanag ng matandang babae na ang mga nilalang nakilala bilang The Observers
ay nasa kagubatan ay gustong panoorin sila. Tiniyak niya kay Mina na walang mangyayari sa kanya. Ang grupo ay nakatayo sa harap ng isang salamin na sa gabi ay pinahihintulutan lamang nilang makita ang kanilang sarili, ngunit hindi ang labas. Sabi ni Kiara na ang mga nilalang ay dumarating tuwing gabi upang panoorin sila mula sa labas hanggang sa pagsikat ng araw. Sinabi ni Daniel na dumating na ang mga nilalang at hiniling ni Meline si Mina na humakbang pasulong nang biglang nagsimula ang ingay at napagtanto ng dalaga ang palakpakan nito at ipinaliwanag ni Meline na pinapalakpakan siya ng mga nilalang at tinatanggap siya. Lumipas ang gabi at nagpasya si Dawnina na umalis upang hanapin ang kanyang daan pauwi, ngunit sinabi ng kanyang mga bagong kaibigan na hindi siya magtatagumpay, subalit sinabihan sila ng matandang babae na pabayaan siya. Sumunod si Mina sa isang random na direksyon sa kagubatan na umaasang mahahanap ang sasakyan, ngunit sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ay narinig niya ang isang boses ng babae na tumatawag sa kanya at tumingin siya sa gilid. Nakita niya ang isang babae na natatakot. Si Mina ay tumatakbo at nakarating sa isang napakalawak na lugar kung saan natatanaw niya ang paligid ng kagubatan at ang pagtakas ay halos imposible. Walang pagpipilian bumalik si Mina sa kagubatan kung saan nilapitan siya ni Meline at kinumpirma na sinubukan nilang lahat na umalis sa lugar na iyon ngunit nabigo. Tinawag ng matandang babae si Mina upang ipakita sa kanya ang isang bagay na nagpapaliwanag na ang kagubatan ay maaaring magdulot ng mga guni-guni at magdulot ng pagkabaliw ng mga tao. Ngunit maaari nilang matutunang makabisado ang kanilang mga sarili upang maiwasang makontrol ng kasamaang nakapaligid sa kanila. Si Meline ay nagpapakita ng parehong senyales na nakita ni Mina kanina na kinikilala ito bilang Point of No Return 44. Sabi ni Meline na ang mga palatandaang ito ay nakakalat sa buong kagubatan na bumubuo ng halos perpektong bilog at ang bawat palatandaan ay kalahating araw na paglalakad mula sa perch. Binabalaan niya si Mina na kapag tumawid siya sa mga markadong puntos ay maaaring mawala siya at hindi na bumalik. Tinanong ni Mina kung sino ang gumawa ng mga marka at sinabi ng matandang babae na tinatawag ng mga kabataan ito bilang propesor. Bumalik sila sa perch at nang gabing iyon si Daniel na may ilang mental disturbances ay nagpanggap na isang presenter para sa The Observers. Tinanong ni Nina kung ano ang dapat niyang gawin at sinabihan siya ni Meline na kumilos ng normal. Si Kiara ay nagsasayaw para sa mga nilalang at hinahangaan din siya ni Mina. Kinabukasan ay sinundan ni Mina si Kiara. Ilang sandali pa ay nagkwento si Kiara tungkol sa kanyang kinagigiliwang gawin at binanggit na 6 na araw nang nawawala ang kanyang asawang si John at hindi bumabalik. Dinala ni Kiara si Mina upang makita ang isang burl na patungo sa isang network ng mga tunel sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag na dito sumisilong ang observer sa araw, kaya't ligtas siyang malaman na hindi lumalabas ang mga nilalang sa liwanag ng araw. Tinanong ni Mina kung gaano nakatagal na roon si Kiara at pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Kiara na 5 buwan na ang nakalipas. Bumalik silang lahat sa perch kung saan sinabihan ni Meline at ng iba pa si Mina na huwag siyang tatalikuran sa salamin, buksan ang pinto pagkagabi o lapitan ang mga butas. Sabi ni Meline, hinahayaan silang buhay ng The Observers dahil sinusunod nila ang mga patakaran kaya dapat sumunod si Mina para manatiling ligtas. Pagsapit ng gabi at gaya ng dati, nanonood si Mina ng mga video sa labas, may isang nilalang na gumagalaw sa gitna ng mga puno. Sandali siyang lumapit sa salamin, hinawakan niya ang kanyang refleksyon at idiniin ang kanyang mga tainga sa labas. Nakarinig siya ng kakaibang buntong hininga at bumalik sa kama dahil sa takot. Biglang kumatok ang mga nilalang sa salamin na ikinagulat ni Mina na napatayo. Sinabihan siya ni Meline na manatiling tahimik para humanga ang The Observers habang patuloy silang kumakatok sa salamin at gumagawa ng kakaibang mga unggol. Kinabukasan, sumama si Mina kay Daniel na ngayon ang responsable sa pangangaso simula nang umalis si John. Patuloy niyang nakikita ang isang babae, ngunit nang mapagtanto niya ang halusinasyon nito, nag-focus siya kay Daniel at tinanong kung gaano na ito katagal na roon, na sinagot niya ng 8 buwan at ilang araw. Tinanong ni Mina kung nakakita na ba siya ng isang observer at sinabi ni Daniel na hindi dahil baka mabaliw sila kapag nakakita ng isa. Tinanong ni Mina kung sinabi ba sa kanya ni Meline yon at kinumpirma niyang sinabi niya. Sinabi ni Mina na hindi siya naniniwala at nagpakita rin ng pagdududa si Daniel. Pumunta sila sa isa sa mga butas at sa kabila ng pagbabala ni Daniel, pumasok si Mina sa tulong niya at bumaba sa butas. Nanatili si Mina sa ilalim ng sikat ng araw at sinabihan siya ni Daniel na huwag lumabas sa liwanag. Gamit ang isang lighter, ginalugad ni Mina ang lungga. Nakahanap siya ng newspaper na may petsang Abril, 1972, isang lumang kamera,
isang teddy bear, at iba pang mga bagay kung saan napagpasyahan niyang dalhin ang kanyang mga nakita. Habang itinataas ni Daniel ang mga gamit, isang unggoy ang umalinggaw sa likuran ni Mina, at nang lumingon siya para tingnan, nakita niya ang isang bagay na papalapit mula sa dilim. Natakot si Mina kaya sinabihan niya si Daniel na ihagis ang lubid, at habang may kakaibang kamay na sumusubok na tumagos sa nagliliyab na sikat ng araw upang maabot siya. Inihagis ni Daniel ang lubid para maitaboy ang madilim na nilalang. Dinala ni Mina ang mga gamit sa shelter, at sinabing natagpuan nila ang mga ito sa kanilang ruta bago sumama kay Daniel. Naghihinala si Meline na may tinanong si Mina kung ano ang nakita niya, ngunit sinabi ni Mina na wala siyang nakita. Sa loob ng shelter, kinumpirma ni Daniel na ang mga elektronikong aparato ay hindi gumagana sa labas ng silungan, ngunit maaari itong paganahin sa loob ng shelter. Sinasabi niya na malamang na lumikha ang propesor ng pinagmumulan ng kuryente na maaaring nasa ibaba nila. Ipinakita ni Daniel na marunong siyang humawak ng mga elektronikong kagamitan at ikinokonekta ang kamera sa telebisyon upang gumana bilang panlabas na kamera. Nang gabing iyon, naghintay ang grupo para makita ang The Observers, ngunit natagalan sila bago makakita. Biglang lumitaw ang mga paa ng tao sa kamera na nagpapahiwatig na may tao sa pasukan, ngunit sinabi ni Meline na imposibleng may manirahan sa labas ng perch pagkatapos ng paglubog ng araw. Ipinaliwanag ni Meline na isa itong panlilinlang para mabuksan nila ang pinto, at hinarap niya si Mina at sinabing alam niyang nagsinungaling siya tungkol sa kung saan niya natagpuan ang mga bagay. Bigla na lang, isang tila lalaki sa labas ang nagsimulang magreklamo ng sakit at humingi ng tulong. Sa pag-akalang si John iyon, tumayo si Kiara para tingnan kung siya nga ba talaga iyon. Narinig ang boses ni John at sinubukang buksan ni Kiara ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Meline. Ipinaalala sa kanya ang mga patakaran. Ang sinasabing si John ay nasugatan at nangangailangan ng tulong. Ngunit lumingon si Meline kay Mina at muling nagtanong kung saan siya nagpunta ng umagang iyon. Natakot si Mina, inamin ni Mina na bumaba siya sa butas at inulit ang kanyang pagnanais na huwag manatili roon. Ibinaling ni Kiara ang kanyang atensyon sa kung sino man ang nasa labas. May tinanong si Kiara sa sinasabing si John tungkol sa isang libro, ngunit sinabi ng estranghero na hindi niya alam. Nag-iwan ito kay Kiara ng kahina-hinala at pagdududa dahil ibinigay ito ni John sa kanya. Gayunpaman, iginiit niya ito at hiniling na tingnan ang kamera sa pinto para patunayan na siya nga iyon. Nakakagulat na si John pala ang agad na kinaladkad palayo, dahilan para mawalan ng pag-asa si Kiara na buksan ang pinto para tulungan ang kanyang asawa, ngunit may narinig siyang mga nakakairitang ungol at nawasak ang kamera. Pumwesto ang grupo sa harap ng salamin, ngunit tila galit na galit ang mga nilalang at nagsimulang suntukin ang dingding na may salamin na nagdulot ng mga bitak sa salamin. Kinabukasan, pumunta ang grupo sa butas kung saan nila kinuha ang mga bagay at itinapon ni Meline ang bisikleta pabalik. Sinabihan niya ang iba na huwag labagin ang mga patakaran, ngunit hinikayat sila sa pagsasabing makakahanap sila ng paraan palabas. Ilang sandali pa ang lumipas sa loob ng lungga, isang hindi kilalang nilalang ang kumuha ng bisikleta at kinaladkad ito palayo. Lumipas ang mga araw at ginunita ni Mina ang kanyang buhay, inaalala ang araw na namatay ang kanyang ina. Nasa biyahe sila sa kotse ng si Mina, isang masuwaing bata, ay inilihis ang atensyon ng kanyang ina mula sa kalsada, na nagdulot ng banggaan sa isa pang sasakyan, na nagresulta ng si Mina at ang kanyang kapatid na babae lamang ang nakaligtas. Ginuguhit ni Mina ang mga markadong punto sa kanyang journal at ngayon ay responsable sa paghahanap ng mga halamang gamot sa malapit. Pinagmasdan niya sina Meline at Daniel na nagtatalo dahil mabagal si Daniel sa paglalagay ng mga patibong para sa pagkain. Bumalik si Nina sa shelter kung saan niya iginuhit ang bahagi ng teritoryong ginalugad sa lupa. Nakaupo si Kiara sa isang upuan, ngunit nang malingat si Mina at mawala ang atensyon, umalis si Kiara sa shelter. Nag-aalalang sinundan ni Mina ang direksyon na pinuntahan ng kanyang kaibigan. Nakita niya si Kiara na malapit nang ihagis ang kanyang sarili sa isa sa mga butas sa pag-asang mahila papunta sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Biglang may sumigaw na nakakuha ng kanilang atensyon at nakita nila si Meline na nakatali ang kanyang mga paa at si Daniel ang may gawa sa pag-isip na naghahalusinate ito at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Kiara habang tinatanggal naman ni Mina ang mga tali ni Meline para bumalik sa shelter. Sa kasamaang palad pagbalik nila, nadatnan nilang nakakandado ang lugar. At ang mas malala pa, dumidilim na at hindi sila pinapasok ni Daniel. Alam niyang hindi bubuksan ni Daniel ang pinto, kaya dinala ni Meline si Mina sa isang silungan na gawa sa mga sanga, at isang bagay na nabubulok na nakatulong para itago ang kanilang amoy.
Ipinaliwanag ni Meline na ang patakaran ay dapat nasa loob ng shelter na nakikita sa liwanag. Hinihintay ni Daniel at Kiara ang The Observers at samantala, isang humanoid na nilalang ang lumitaw sa ibabaw ng shelter kung saan umuungol ang dalawang babae habang papalapit ito sa kanila na may nakakatakot na mukha. Ang nilalang ay lumapit sa shelter na nakatayo ng tuwid at nagpapakita ng isang humanoid na katawan, ngunit sa isang napakalaking madilim na anyo ay nagpakawala ito ng isang nakakatakot na sigaw na sinundan ng mas maraming nilalang na papalapit sa shelter upang magmasid. Napagtanto nilang nawawala ang dalawang babae. Mabilis na hinanap ng mga nilalang sina Meline at Mina. Nagbibigay ito sa mga babae ng mahalagang oras para kumbinsihin si Daniel na buksan ang pinto. Sa wakas ay binuksan ito ni Daniel, at kahit na labis na nagagalit si Meline, ay alam niyang walang oras para sa pagtatalo kaya pumwesto sila sa harap ng salamin. Ibinahagi ni Meline ang kanyang totoong kwento, inihayag na siya ay isang propesor ng alamat at mitolohiya at alam ang mga panganib ng kagubatan na ito, ngunit pinili niyang pumasok dito. Ipinaliwanag niya na noong unang beses niya nakita ang isang observer sa kanya lang napagtanto ang panganib na nakapaligid sa kanya. Sabi ni Meline, nangaso siya ng mag-isa at isang araw, habang papalubog ang araw at pabalik na siya sa shelter. Nakita niya ang isang nilalang na kapansin-pansing kamukha niya, mas matangkad lang siya at kaparehas niya ng mukha. Ipinaliwanag ni Meline na ang The Observers ay mga sinaunang nilalang na kilala sa maraming pangalan sa iba't ibang alamat at tradisyon, tulad ng mga diwata, mga nilalang na may pakpak, at mga mahiwagang nilalang. May kapangyarihan silang pag-aralan ang kanilang mga biktima at magbagong anyo sa kanila, ginagaya pa nga nila ang kanilang mga boses. Naglibot ang mga observer sa labas at upang patunayan ang punto ni Mina, isa sa kanila ang nagsalita gamit ang boses ni Kiara, ang isa naman ay kay Daniel at ang isa naman ay kay Mina. Dahil sa takot na baka pasukin ng mga observer, hinila ng grupo ang isang mesa papunta sa pinto at nakita ang isang nakatagong daanan sa ilalim ng basahan. Pinukpok ni Daniel ang hinang na bahagi hanggang sa nabasag ito at nakita ang isang bunker. Walang pag-aksaya ng oras, binuksan nila ito at naghanap ng kanlungan sa loob. Nauna nang pumasok si Mina dala ang kanyang ibon, kasunod ang iba pa bago binasag ng mga observer ang salamin at pinto ng shelter. Maluwag ang bunker na may supply ng kuryente at ebidensya na pinag-aralan din ng dating naninirahan dito ang mga nilalang. Nakahanap si Mina ng computer at nagsimulang maghanap ng impormasyon. Nakakita siya ng folder na may maraming video, isa na nagtatampok kay Dr. Rory Martin na unang nag-record noong Setyembre 24, 2009. Sinabi ng propesor na ang bunker ang kanyang kuta at tuwing gabi ay pumupunta ang mga nilalang upang pagmasdan siya sa pamamagitan ng salamin. Pagkalipas ng ilang araw, sa isa pang recording, binanggit ng doktor na ang observers ay nagpapabuti sa kanilang araw-araw na pagbabago upang maging kamukha nila, ngunit mabilis na natututo sa maling proporsyon. Isang video ang nagpapakita na noong ginagawa ang bunker, umupa ang doktor ng 13 lalaki kada araw, mga lalaking walang pera o pamilya, alam ang kanilang kapalaran. Kinabukasan, malapit sa paglubog ng araw, inaanyayahan niya sila sa hapunan sa labas, habang siya naman ay nagtatago sa bunker para lamang marinig ang kanilang mga sigaw. Kalaunan, isa pang video ang nagpapakita sa propesor na nagsasabing nakakita siya ng isang observer sa anyo ng isang batang babae na binibigyang diin ang nilalang na lumilikha ng kakayahang magbago ng hugis upang halos gayahin ang duplikado nito. Sa kasunod na video, makikita ang doktor kasama ang isa sa mga nilalang sa loob ng isang hawla sa bunker. Nilapitan niya ito at sinabing hindi niya ito sasaktan, ngunit bumangon ang nilalang at ipinakita ang kanyang galit. Pinanood ni Mina ang huling video kung saan sinasabi ni doktor na kapag nasa itaas siya ay nakakaramdam siya ng pagkasuklam sa kanyang nakikita, at kahit na may plano siyang umalis ay hindi siya babalik sa mundo ng mga tao at sisirain niya ang kanyang specimen at binanggit niya mismo ang isang bangka na matatagpuan sa ilog at pinayuhan ang sinumang nanonood ng video na sundan ang mga ibon dahil alam nila ang daan palabas ng kagubatan. Sa kanyang mga huling salita, hiniling niya sa sinumang makataka sa kagubatan na pumunta sa kanyang opisina sa universidad at wasakin ang lahat. Patuloy ang pagre-record ng video at ipinapakita siyang umaakyat sa shelter, kasunod ang tunog ng 2 putok ng baril. Matapos malaman ang lahat tungkol sa doktor, ginugol ng grupo ang gabi ng may mas masiglang espiritu upang makalimutan ang panganib. Kinabukasan, naghanda sila para umalis, pinayuhan sila ni Meline na manatiling alerto dahil susubukan silang lituhin at mawala ng mahika ng kagubatan.
Sa point 134, huminto ang grupo at pinakawalan ni Mina ang ibon sa pag-asang makakahanap ito ng daan palabas. Pagkatapos ng pagtawid sa point 134, dumaan ang grupo sa isang lugar na kilala sa alamat bilang batong nagtatakip sa daanan ng mga nakakulong na diwata. Ipinaliwanag ni Meline na ang mga mahiwagang nilalang ay dating nabuhay bilang mga Diyos sa piling ng mga tao na nagdudugtong sa kalikasan at sangkatauhan. Gayunpaman, may panahon na ang kanilang kapangyarihan ay natakot ang mga tao na humantong sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang mga nilalang ay ikinulong sa isang malalim na libingan na tinatakan ng isang malaking bato upang pigilan ang kanilang pagbabalik. Sabi ni Meline, sa loob ng maraming siglo, gumapang ang mga nilalang na ito paakyat sa ibabaw para lamang matuklasan na nawala na nila ang kanilang mga mahiwagang pakpak at hindi na makaalis sa kabubatan. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay kahit natatakot silang mabigo. Nagsimulang umulan at biglang may kawan ng mga ibon na lumipad palapit sa kanila, hudyat na papalapit na ang gabi at mas magiging mapanganib ang kabubatan. Habang nagsisimulang lumabas ang mga nilalang mula sa kanilang mga lungga, buti na lang at nakarating ang grupo sa ilog na binanggit ng doktor at natagpuan ang bangka sa malapit. Tuwang-tuwa sila ngunit narinig nila ang mabilis na ungol ng mga nilalang. Tumakbo sila papunta sa bangka, ngunit narinig ni Daniel na tinatawag siya ni John habang kinakalas ng mga babae ang mga kadena ng bangka. Nakita nila si Daniel na karga si John, ngunit sinubukan ni Kiara na babalaan siya na hindi ito ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, wala silang oras para tulungan ang binata na agad na napagtanto na siya ay nalinlang. Sinugatan si Daniel sa binti ng nilalang na nagpanggap sa anyong si John upang hindi siya makagalaw, pagkatapos ay pinatay siya. Maraming iba pang mga nilalang ang lumitaw sa pampang ng ilog at habang papalayo ang tatlong babae sakay ng bangka, pinanood nila ang pagbabago ng anyo ng mga nilalang at naging katulad ni Daniel. Kinabukasan, nagising si Mina sa huni ng mga ibon at nakita niyang malapit na sila sa isang tulay, bumaba sa bangka ang tatlong babae at naghintay. Mabuti na lang at may dumaang sasakyan hininto ng driver ng bus. Nang tanungin ni Mina kung saan siya pupunta, sinabi ng lalaki na papunta siya sa lungsod ng Galway kaya sumakay ang mga babae. Maya-maya pa ay nakita natin ang bus na ligtas na dumarating sa Galway at pagkatapos ay bumalik si Mina sa kanyang tahanan. Kinabukasan, pumunta si Mina sa opisina ni Dr. Martin at nagawang pumasok sa pamamagitan ng pagpapanggap na pamangkin niya. Nakakita si Nina ng isang bowl na naglalaman ng voice recorder kung saan ikinukwento ng doktor ang isang natuklasang scroll na nagdedetalye sa sinaunang kasaysayan ng mga panahon kung kailan nabuhay ang mga diwata kasama ng mga tao bago pa man sila naging ligaw. Inilalarawan din ng scroll kung paano nabuhay ang mga diwata kasama ng mga tao kahit na bahagi sila ng mga pamilya. Ngunit ang paghahalo ng dalawang uri ng nilalang ay lumikha ng mas kakaibang mga nilalang na sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan ay kayang dayahin pa ang mga namatay na tao. Pagkatapos ay dumating ang digmaan kung saan isinusumpa ng mga tao ang mga nilalang at ikinulong sila. Ipinahayag ng doktor ang kanyang opinyon at pagnanais para sa posibleng katotohanan ng alamat na ito kung totoo nga ang mga ito. Maaaring gamitin ng sangkatauhan ang gayong mahika para sa maraming bagay kabilang ang pagbuhay muli ng sinuman mula sa mga patay. Nakahanap si Mina ng higit pang mga bagay na ikinagulat niya, kaya sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ni Kiara. Pagpasok ni Mina ipinakita niya ang ilang litrato ng doktor kasama ang asawa nito na si Melaine, ngunit hindi sinabi sa kanila ni Melaine na asawa siya ng doktor at nagkunwaring hindi niya ito kilala nang makita niya ito sa mga video. Isiniwalat din ni Mina na natuklasan niya na ang tunay na asawa ng doktor ay matagal nang patay bago pa man lumabas ang kanyang pananaliksik. Napagpasyahan nila na ang Melaine na kasama nila sa lahat ng oras na ito ay isang nagbagong diwata pala, ngunit inakala nilang iba ito dahil nakakalakad ito sa sikat ng araw at dahil sa tulong ni Mina isa sa mga The Observers ang nakatakas mula sa kagubatan at sinabing kailangan nila itong ibalik. Ilang minuto ang lumipas, naghintay ang dalawa sa pagdating ng impostor. Ngunit nang maghugas ng kamay si Mina, napansin niya ang mga ipis sa lababo. Napagtanto niyang puno ng mahika ang paligid, biglang may sasakyang papalapit sa bahay. Nang lumabas ang babae, nakita ni Mina na si Kiara pala ang nasa kotse niya. Naintindihan ni Mina na ang kasama niya ay isang observer na nag-anyong Kiara. Hinarap ni Mina ang The Observer na nagsabing magiging siya ito. Pagpasok pa lang ni Kiara, nawala at muling sumulpot ang observer sa likuran niya sa anyong si John, tinumba niya ito pagkatapos ay mabilis na sinunggaban si Mina at inihagis sa mga salamin sa paligid.
Kinuwestiyon ni Mina ang nagmamasid sa anyong akin tungkol sa pagprotekta sa kanila sa lahat ng mga araw na iyon, ngunit ngayon sa anyong Daniel ay sumasagot ito na pinanatili silang parang mga alagang hayop. Natututo tungkol sa kanila at nagmamasid upang maging katulad nila. Matapos magpasalamat kay Mina sa pagtulong dito na makatakas, hinila siya nito papunta sa pinto upang obserbahan siya. Sa pagkakataong ito, isiniwalat ni Meline na pagkatapos ng maraming siglong pagkakakulong, sa wakas ay malaya na siya. Sinabi niya na ang kanyang tunay na pangalang ay kilala sa kanila bilang ang estranghero. Nagsimula siyang magbagong anyo. Ipinaliwanag niya na nang dumating ang propesor sa kagubatan at matagpuan siya, nangako siyang sasabihin niya sa kanya ang daan palabas. Gayunpaman, sinubukan niya itong barilin kaya kinailangan niya itong patayin. Tumakbo si Mina para tingnan si Kiara, ngunit nakita niya sa bintana na salamin na ang observer ay kamukha na niya ngayon. Mabilis na pumasok ang nilalang at idiniin si Mina sa salamin na ikinasugat ng kanyang pulso at sinabing lalakad ito sa sangkatauhan gamit ang kanyang katawan. Sinubukan ni Mina na kausapin ang observer at tinanong kung bakit ito nakakaalis sa kagubatan at nakakalakad sa liwanag. Habang ang iba ay hindi, naintriga ang nilalang na nagpakawala kay Mina para marinig ang kanyang sasabihin. Isiniwalat ni Mina na nakakita siya ng mga dokumento sa universidad na paulit-ulit na ipinapakita ng doktor na noong nakaraan, ang ato at nilalang ay magkasamang namuhay at bumuo pa ng mga pamilya na may mga anak na tinatawag na howlings. Sinabi ni Mina kay Meline na hindi lang siya basta observer, kundi isang hybrid dahil mayroon siyang DNA na tao sa kanyang katawan. Sinubukan ni Mina na ilabas ang human side ni Meline. Ipinakita niya ang pagmamahal at pagpapatawad habang nahihirapan si Meline. Sinabi ni Mina na alam niyang hindi siya isang halimaw at naniniwala siyang kaya niyang kontrolin ang kanyang katawan. Sinabi ni Mina na marami pang iba na katulad niya at mahahanap sila ni Meline para hindi na nila kailangang mamuhay ng mag-isa o mapangibabawan ng puot na nangingibabaw sa mga The Observer. Naglabas ang nilalang ng aura ng enerhiya at nagsimulang mabawi ang kanyang mga pakpak. Lumabas siya at sinabi kay Mina na umaasa siyang tama siya. Pagkatapos ay lumipad siya upang maghanap ng mas maraming katulad niya pagkatapos ng engkwentro. Pumunta si Mina kay Kiara at tinulungan siyang bumangon. Pagkalipas ng ilang araw, ikinuwento ni Mina ang buong kwento sa kanyang kakambal na si Lucy na may peklat sa mukha. Nagtapos ang pelikula sa isang batang babae na nagmamasid sa bahay ni Mina mula sa kalye, at agad na nagpakita na siya si Meline sa anyo ng isang batang babae.